Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga pinapahal kong mga kapatid, ipinahahayag ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit ang hantungan ng pagmimisyon ni Jesus sa daigdig. Ngunit hindi niya tuluyang iiwan ang kanyang mga alagad. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sasamahan niya sila sa paghahatid ng mabuting balita at sa pagtatatag ng mga pamayanang Kristiyano upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan at pagsisihan ang mga ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at Ah. patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
sa mga Espiritu Santo sa nagkakunaan ng Diyos Amen. Ng Diyos Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggagalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinilaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, marami ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog.
Habang umaakyat ang Diyos, ang tambulay tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambulay tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ng Diyos, ang tambulay tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ang mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, inihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya't kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanya pagkatawag sa atin. Ito ang kawalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin ng mga nanalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagduklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos, kaya't nasa ilalim na kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos ang kapangyarihan ni Kristo, ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya ang pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na ang lahat. Humayo't magtulog kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas,
ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pasalamatan natin ang ating mahal na Jesus Nazareno sa linggong ito. Ang paglisan, mga kapatid, kalimitan ay nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Tayo'y nanlulupaypay, tayo nawawalan ng pag-asa, tayo ay lumuluha. Subalit mga kapatid, hindi lahat ng paglisan ay nagdadala sa atin ng kalungkutan at kawalang pag-asa. May mga paglisan, mga kapatid, na kinakailangan upang tayo mas lumago. Ang isang halimbawa po dito, mga kapatid, ay ang sanggol sa sinapupunan ng isang ina. Kapag dumating na ang takdang panahon, ang sanggol sa sinapupunan ay iluluwal ng kanyang ina. There is a separation. May paglisan. Subalit ang paglisang ito ay nagdadala ng buhay. Mga kapatid, ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesus, ito'y kakaibang paglisan sapagkat hindi ito total abandonment. Ang paglisan ng ating Panginoong Hesus ay nagdadala sa atin patungo sa bagong chapter ng ating pagsunod sa Kanya. Ang paglisan ay hindi palaging katapusan. Sometimes it is opening a new chapter in our life. At ganun nga ang nangyari sa paglisan ng ating Panginoon. Sa kanyang pag-akyat sa langit, may panibagong kabanata sa buhay ng mga alagad niya. At ano ito? Ito ay ang pagbibigay daan naman sa banal na Espiritu Santo na siyang gagabay sa kanila, sa kanilang pangangaral ng mabuting balita, sa kanilang pagpapagaling, sa kanilang pagpapalayas ng mga demonyo, sa kanilang pagtuturo ng mga iniuutos ni Jesus. Mga kapatid, kung minsan kinakailangan na may lumisan upang may dumating. Ang paglisan ni Jesus ay hindi katapusan. Ito'y pagpaparamdam pa ng kanyang pananatili sa atin. Mga kapatid, ito ang katotohanan. Never naman tayong iniwan ng Panginoong Jesus. Hindi tayo iniiwang luhaan. Hindi tayo iniiwang nanlulupaypay. Ang Panginoon ay palaging nasa puso natin. Sinasabi nga po na hindi tayo kailanman iiwan ng ating Panginoon. Sa ating unang pagbasa, mga kapatid, mula sa gawa ng mga apostol, from the Acts of the Apostles, doon natin narinig na ang mga apostol sa kanilang pagtitipon kasama si Jesus, kanilang nasaksihan ang kanyang pag-akyat sa langit. Sa kanyang pag-akyat sa langit, mga kapatid, ipinakita ni Jesus na oo, ako'y babalik sa Ama, subalit hindi ko kayo iiwang kawawa. May pag-asa.
sapagkat darating ang ipinangako noong una. At ito nga ay ang banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, panghawakan natin ito na hindi tayo kailanman iiwang kawawat walang pag-asa. Ang Panginoong Hesus, patuloy ang kanyang presensya mula noon hanggang ngayon at hanggang sa kinabukasan. Hindi po ba't siya ang Alpha at Omega, ang simula at wakas? At ano ang naidudulot ng pagpapadala ng Banal na Espiritu Santo? Ito ay ang kapangyarihan upang mangaral. Ang mga alagad niya, noong ipinadala ng Banal na Espiritu Santo, sila'y nangaral sa lahat ng dako. Sila'y nagpalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, kapag ibinigay sa atin ng Panginoon ang Espiritu Santo, ang mga bagay na tila ba imposible, nagiging posible. Ano pong ibig kong sabihin? Mga kapatid, hindi po ba, ang iba dito mga nanay, hindi po ba noong kayo ay talagang hirap na itaguyod ang inyong mga anak, anong ginagawa ninyo? Sabi nyo, igagapang ko ang aking anak. Kung minsan, parang kabi-kabila na ang mga problema sa pamilya. May tuition na babayaran, may electric bills, may problema, may sakit. Subalit tayo, nananalig tayo sa ating Panginoon. At ano ang ating nararanasan? Na itatawid natin. Bakit? Sapagkat ang Panginoon, sa presensya ng Banal na Espiritu Santo, ay gumagabay sa atin. Hindi po ba, mga kapatid? Magugulat na lamang yung mga nanay, yung kanilang mga anak, nakakapagtapos ng college, iginapang. Subalit hindi nyo lamang yan iginapang, kayo'y ginabayan ng Banal na Espiritu Santo. Ganyan din ang mga estudyante. Ang iba, papasok sa school, walang makain, walang pera, walang baon. Anong sasabihin? Kahit walang pera, mag-aaral ako. Kahit walang pera, magsisikap ako. Magugulat na lamang kayo mga estudyante, kayo pala'y gagraduate na. Ganyan po yung paggabay na kayang gawin sa atin ng ating Panginoon. Ganyan ang Espiritu Santong ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Kaya nga nagawa nila ang mga imposible. Narinig natin ito sa ating Ebanghelyo. Sinabi po, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Sila hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Kapag ang Diyos ay nananahan sa iyo, walang imposible. Kaya, mga kapatid, sa pag-akyat ng ating Panginoong Hesus, it is the culmination of His earthly mission, but it is also the beginning of a new chapter for us, His followers. At ano ito? Na tayo ngayon ang hahayo, magmimisyon at magpapatuloy ng kanyang mabuting balita. We will proclaim the good news to the whole of creation. Mga kapatid, binanggit ko, to the whole of creation. Ibig sabihin, bahagi dito ang ating kalikasan. Ibig sabihin, pangangalaga sa kalikasan ay bahagi ng misyon pala natin. Kaya tayo, huwag basta-basta magtatapon ng basura kung saan-saan. Huwag magkakalat, sapagkat bahagi ito ng ating misyon. Hindi lamang tayo magkakalat ng pagmamahal ni Kristo, magkakalat din tayo ng kabutihang asal at pangangalaga sa ating kalikasan. Mga kapatid, iyon ang ating misyon sa pag-akyat ng ating Panginoong Hesus. We are empowered to do mission. At sa pagkakataong ito mga kapatid, atin ding bibigyan ng parangal. Sa misang ito, ating ipagdarasal ang mga nanay na nandito ngayon.
mga nanay, marami pong salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo. Sa mga pagkakataon na kayo lumuluha, sapagkat nahihirapan kayo. Sa mga pagkakataon na nahihirapan ang inyong puso, tumatangis. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nanay na nandito, nawa po ang simpleng araw na ito magbigay sa inyo ng kaunting kasiyahan na kayo po ay mahal namin. Kayo po ay mahalaga sa amin. At walang hanggan na tatanawin namin ang inyong pagmamahal sa pamilya. Ang isang nanay, laging overtime ang pagmamahal sa kanyang mga anak. Ang isang nanay, hindi humihingi ng kapalit sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Ang isang nanay, walang kondisyon kung magmahal. At dahil dito sa mga nanay na present ngayon, Happy Mother's Day. Pagpalain tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom ng habang buhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga makasalanan, at pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ang maluwalhating pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay hudyat ng kanyang patuloy na pamamagitan sa Diyos at sa tao. Idulog natin sa Amang nasa langit ang ating mga panalangin at ang pangangailangan ng simbahan. Ating sabihin, Panginoon na kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa magandang balita ni Hesukristo, lalo na sa panahon ng karahasan, pang-aabuso, at kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin, magpahayag ng katotohanan ng may paggalang sa may karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga mamahayag na dumaranas ng paggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ng galak at kapanatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo.
Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Dakilang Ama, bumalik na ang iyong anak upang makibahagi sa kaluwalhatian mo. Patuloy nawa namin siyang makilala at paglingkuran sa aming pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa tulong ng makabagong teknolohiya. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang galing mo, O Panginoon, ang hanay ng bayan nagdiriwang. Unan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Inuburi kita, sapagkat ako'y ililigtas. Maaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Hanapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Unan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagakyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan. At ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya ay di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo. Namumulong ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang kapalit sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Hosanna, Hosanna, sa kalikasan. Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin na ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iatya mo kami sa lahat ng masama.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ang mga nanay po ay ating babasbasan. Ama naming mapagkalinga, dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkaloob ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila,
Natutunan ng mga anak kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan. Sa pamamagitan ng tapat na pananalangin, pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalinga at pagmamahal. Gayon din aming sinasamo sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalala, lalo na ang tahimik na tinataguyod ang kanilang mga pamilya. Naglilingkod ng may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mga nanay, maraming salamat po. Palakpakan ng mga nanay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawa ng pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre, Jesus